Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala, nagpapasalamat po kami sa biyaya niyo po sa amin sa araw-araw, sa biyaya po ng pamilya, sa biyaya po ng mga kaibigan, sa biyaya po ng malasakit para sa isa't isa, at higit sa lahat, ang biyaya po ng Pasko, ang iyong pagpapakita at pagtutupad ng iyong pangako na ikaw po ay makakasama namin, ikaw po ay makakapiling namin, at ikaw po ay nakikiisa sa amin sa hirap, sa bighati, at sa ligaya. Nawa po, Panginoon, ang araw po na ito ay maging isa din po sa aming paalala ng pakikipagkaisa. Hindi lang po sa bawat isa, ngunit pakikisa din po namin sa simbahan. Hinihiling namin ito kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Our Lady of Hope, Seat of Wisdom, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Magsipo po muna. Ako po si Father JP. Baka po yung iba hindi pa nakakakilala sa akin. Kasi ako po, yung iba hindi ko din po kilala sa inyo. Parang first time ko po yung iba makita, hindi ko masyadong familiar. Ibig sabihin, it's either hindi ako nakakapag-misa dito or hindi kayo nakakapagsimba dito. So ano po doon? Siguro hindi ako nakakapag-misa. Biro lang. Sana ay magsimba tayo, mag-isa tayo dito sa simbahan. Magbibigay ko pala ko ng message, pero bago po ang lahat, I would like to welcome everyone. Palakpakan naman po natin. And higit sa lahat, palakpakan po natin our BEC coordinators, lalo-lalo na po from St. Ignatius Village, BEC, si Sister Tiny at si Sister Charito. Maraming salamat po, sisters. And welcome po sa aming munting parokya o Transfiguration of Our Lord Parish. Sila po yung instrumento ng Diyos ngayong araw para po mayroon tayong may uwi at may handa sa ating mga tahanan. So, maraming salamat po. And of course, maraming salamat po sa ating SIV volunteers. Maraming salamat. At meron din po sa ating buklod ng Panginoon members. Maraming salamat po. Welcome at maraming salamat po sa pagbisita at pakikiisa at pagtulong sa aming parokya. Sabi ko nga kanina, magbibigay po ako ng message, hindi po mahaba, paalala lang. Yung una, sana magsimba po tayo. Sana magsimba po tayo. I know, mahirap po ang buhay. Kasi kahit naman po kami, mga pare, walang pamilya, may pamilya, malaki po isang bahay. Pero kahit po kami, orang iba nahihirapan. Pero nagdarasal. So wala po tayong rason para hindi po makapagsimba. Wala po tayong rason para hindi po makapagdasal. Hindi lang naman po yung pagsisimba ay papasalamat sa Diyos, diba? Kasi marami po tayong natanggap na biyaya. Yung pagsisimba din po ay paghihingi ng awa at biyaya ng Diyos. So kung wala po tayong rason na magpasalamat, which is, I know naman na imposible, pero sa nangyayari po ngayon, marami po tayong rason para humingi ng awa at biyaya ng Diyos. So wala po tayong rason para hindi po magsimba, para hindi po pumunta ng simbahan. Sana po ay makiisa tayo. Makiisa tayo. Yun po yung term, pakikipagkaisa. Si Jesus, nakikipagkaisa sa atin sa Pasko. Diyos na nagkatawang tao, naging tao para makipagkaisa sa atin. Naging kagaya natin.
Diba kahit naman siguro gaano natin kamahal yung mga aso natin, yung mga pusa natin, si Father ay pusa. O, alam niyo po yung pangalan? Pasko. O, bakit Pasko? Kasi Pasko po natanggap. Tamad lang magpangalan. No? Kahit naman siguro mahal na mahal natin yung mga alaga natin, no? Yung alaga natin sigurong goldfish or sawa or manok. Hindi po natin siguro iisipin na maging kabayo o maging aso o maging isda para maintindihan natin yung paborito po nating hayop or alaga. Pero ang Diyos iba. Naging tao para maintindihan tayo. Ang Diyos nag-iisa, naging tao para samahan tayo. At yun po yung pinagdiriwang natin sa Pasko. Kaya sabi ko, wala din pong rason para hindi po makapagpasalamat sa Diyos. Kahit po yung biyaya ng Pasko, napakalaking biyaya para sa atin. Ibig sabihin po, may Diyos tayo na naiintindihan tayo at nakikiisa sa atin sa hirap, sa problema, sa lungkot, at kahit po sa ligaya. So, kahit wala tayong matanggap na marami sa Pasko, kahit maraming problema sa darating na Pasko, huwag po kayong mawalan ng pag-asa kasi parte ito ng buhay. Pero nagdiriwang tayo kasi sa Pasko, darating ang Diyos. Darating si Jesus. Kung hindi man po dumating si Jesus, doon po dapat tayo malungkot. Itong mga palamuti natin, paalala lang po ito. Yung ilaw, yung kulay, yung maraming pagkain. Paalala lang po ito na darating, napakagandang ilaw. Ang darating, napakagandang pagkain sa misa.